So, tanong Tots, ano yung gagawin ko kung sakaling maging biktima ako ng tanimbala doon sa airport? Magandang araw, ako po si Tots, the Accidental OFW, at noong mga nakaraang linggo, actually months na yung nakakaraan nung nakita natin yung pagbabalik nung sinasabi nilang tanimbala sa airport. So, yung tanong natin is kung ikaw ba yung maging biktima ng tanimbala, ano yung kailangan mong gawin? At meron tayong 11 steps na kailangan natin isa-isahin para kung sakali at huwag naman sana mapunta tayo doon sa sitwasyon na yun, alam natin kung ano yung gagawin. Unang-una, i-record natin yung content ng bag natin bago natin isarado or ilock. Yung iba, pati yung paglalagay ng mga bagay sa loob ng maleta, sunod-sunod, nire-record. Ngayong panahon ng social media, dalawang purpose ang pwedeng ibigay nito. Unang-una, content sa social media na pwede mong pagkakitaan kung halimbawa maging viral yung video mo. At number 2, assurance kay immigration officer kung ano yung laman ng bag mo. At pag-uusapan natin itong mamaya at itatouch natin yung step na ito. So, unang step natin, kailangan recorded yung mga laman ng bag mo. Kung hindi mo kayang i-record, at least ilista mo doon sa isang typewriting or isang coupon band para alam mo kung ano yung laman ng bag mo. Yung pangalawa nating step, common sense step. Mag-invest sa isang magandang lock para sa maleta. Pero, kung on a budget ka, kahit mumurahing lock o yung mga zip tie, yung itim or puti, para lang maglagay ng layer or of safety para sa iyong mga possession, at iiwasan ka ng mga masasamang loob kung sakaling makita nila na fully secured and fully safe yung bag mo. So, may mga recommendations tayo ng mga lock na doon sa mga gusto mag-invest dahil patagal mong gagamitin ito, lalo na kung ikaw ay traveler. At kung meron naman budget, laging meron sa kanto na mabibili na mumurahin dito. Yung pangatlo, common sense na step pa din. Pag nasa airport, tumutok lang sa bag. Yung iba, nakakakita halimbawa ng Instagrammable na background or gustong i-document yung pag-alis doon sa airport or yung airport OOTD, makakakita ng magandang background, iiwanan yung bag tapos mag-video doon sa particular na place na yun. Huwag po nating hayaan na mag-isa yung bag natin. Dalawang bagay. Unang-una, kung makikita ng airport personnel na yung bag mo ay walang may-ari at nakikita niya na nakakalat doon o nag-iisa doon sa isang sulok, malamang kuhanin niya ito dahil for general safety. At pangalawa, syempre, dapat ikaw lang yung may control. Dapat ikaw lang yung may hawak doon sa bag mo dahil kung magkaroon ng problema, responsibilidad mo yung bag or yung maleta mo. Pang-apat na step, kung sa airport merong bumunggo or dumunggol sa'yo, huwag kang mahiya na sitahin. Tawagin mo agad bakit ka binangga or ano yung ginawa sa'yo, etc. Lalo-lalo na kung halimbawang ang binangga is yung bag mo or may matagal na activity na nangyari doon sa pagbangga sa'yo. So, huwag kang mahihiya at huwag tayong mahiya na tawagin yung atensyon ng ibang tao dahil hindi lang doon sa pagtatanimbala. Siyempre, kailangan ligtas din tayo doon sa ating mga personal belongings dahil may mga issue din na nagkaroon ng nawalaan ng mga gamit doon sa airport mismo. Pang-lima, kung may bumunggo sa'yo at siyempre ayaw mo na iskandalo, make sure na tingnan mo yung pinakamalapit na CCTV camera location doon sa airport. So, tingala, tapos tignan mo dahil nakakalat yung mga cameras na CCTV sa airport para sa kaligtasan ng mga pasahero at saka yung mga tao sa airport. So, kung may bumunggo sa'yo, kahit na walang nangyari doon sa particular na activity na yun, for future reference at magagamit mo ito kung sakaling may mangyari in the future, tandaan mo kung nasaan yung mga CCTV cameras. Step number 6, Tots, paano kung sinabihan ako na meron daw something doon sa loob ng bag ko? Unang-una, huwag kang magpapanik.
huwag kang magiging emosyonal, huwag kang magiging hysterical dahil sinabihan ka pa lang na merong nakikita doon sa loob ng bagahe mo. Baka mamaya liquid, or baka mamaya power bank, or baka mamaya matatalim na bagay yung nakita sa bag mo, tapos magsisisigaw ka na agad na parang hindi ako magiging biktima ng tanimbala kayo, wala akong bala sa bag ko. Pero ang totoo, yun lang yung mga kailangan at kailangan mo lang buksan para makita kung may liquid, etc. doon sa bag mo. Kaya dapat maging mahinahon. Isa pa, kung halimbawa magiging emotional ka, hindi magiging bukas yung isip mo doon sa mga susunod na mangyari. Meron kang makakalimutan, meron kang hindi matatandaan doon sa pagiging emotional mo. Kaya kahit sabihin na meron silang nakita doon sa loob ng bag mo, alam ko mahirap na maintain yung composure at saka yung calmness, pero pilitin natin para maintindihan natin yung mga susunod na step. Pang-pito, at kung sigurado na talaga na sinabi sa iyo na merong bala na nakita doon sa bag mo at kailangan kang pumunta doon sa inspection area para buksan yung bag, i-request mo agad na dapat may kasama ka na kapwa mo pasahero or isang civilian para maging saksi or witness doon sa pagbubukas nila ng bag mo. Kailangan i-request mo ito na mahinahon para pagbigyan nila at naiintindihan nila na kung sakaling meron lang nakita na ganito at nagkaroon ng discrepancy doon sa findings nila at saka doon sa claim mo, at least merong isang tao na magpapatunay na wala doon sa mga officers at hindi mo na halimbawa na hindi nila napatunayan, merong isang tao na mag-witness doon sa activities. Kung hahayaan nila na mas maraming magiging kasama mo, mas better kasi mas maraming mata at mas maraming makakita at magiging saksi doon sa activities mo para kung mayroon mang mangyaring discrepancy, hindi magiging you say, they say, yung magiging labanan. Step number 8, sabihin mo kay immigration officer na meron kang recording nung paglalagay mo doon sa mga gamit mo doon sa bag bago mo i-lock ito. Mahalaga ito para meron siyang comparison doon sa mga gamit na inilagay mo doon sa bag mo na nabanggit natin doon sa unang step at saka yung pagbubukas ng bag mo. Kung o pwede, sabihin mo na i-record mo yung pagbubukas at pagbubusisi nila doon sa bag mo para meron kang comparison na data doon sa before and doon sa pagbubukas ng bag mo. Para kung halimbawa may mangyari sila na makita na kung ano man, mati-trace doon sa pagpunta mo ng airport, sa airport mismo, kung meron bang bumalaw ng bag mo, meron bang nagbukas ng bag mo, etc. etc. At kailangan din na i-record mo yung laman ng bag mo kasi baka mamaya pagbukas, hindi mo naman pala bag yun, bag pala yun ng ibang tao, kaya mas maganda na recorded dahil ang record ay evidence. Step number 9. Huwag kang mahihiya na tanungin kung sino yung magbukas ng bag mo, ano yung pangalan ni immigration officer or ni police or ni kung sino man na officer na titingin at mag-handle ng bagahe mo. At pagbibigyan nila ito dahil kung halimbawa itatanong mo yung pangalan, magkakaroon sila ng personal accountability at alam nila na recorded doon sa memory mo, kaya dapat hindi ka masyadong emotional or hysterical at syempre walang mangyayaring focus kung halimbawang hindi naman talaga sila lumabas doon sa roles and responsibilities nila, wala sila dapat katakot, ibibigay nila yung pangalan mo. Pero kung sakaling meron mang nangyari na hocus-pocus or lumagpas sila doon sa roles and responsibilities nila, alam nila na accountable sila at recorded yung mga pangalan nila doon sa memory ng pasahero. Huling step is abogado. So, sasabihan ka ni immigration officer or no officer na nag-handle ng bag mo na kakailangan nyo ng abogado dahil may papaliwanag kami na legal na proseso or magdadaan ka sa legal na proseso. Tayong mga Pilipino, either tayo mismo or yung mga pamilya natin, may kakilala or may kaibigan na abogado. Dapat alam natin yung mga number ng mga ito. Kung wala kayong kaibigan na abogado or wala kayong kakilala na abogado, i-research nyo agad yung free legal assistance na pinakamalapit doon sa airport or doon sa kung saan kayo nakatira. Para at least meron na magpapaliwanag sa inyo na abogado kahit sa telepono kung ano yung mga dapat nyong gawin at yung mga hindi nyo dapat daw gawin. Kung ano yung dapat nyo sabihin at hindi nyo
dapat sabihin, kung ano yung po pwede nyo ikumpisal at hindi nyo po pwede ikumpisal. So, legal na paraan ito. Kung wala kang kakilala sa free legal assistance group, most likely yung ibang mga OFW, may kakilala tayo, halimbawa ng mga kaibigan doon sa opisina ng paborito nating senador or opisina sa paborito nating congressman or ni mayor. Tawagan nyo ito kahit anong oras dahil kailangan natin yung suporta nila na legal sa atin kung sakaling mangyari sa atin ito. So, abogado yung pang-10 na step doon sa ating tanimbala experience. At yung panghuli, at hindi ito, ibig sabihin, ito yung dapat huli mong tandaan. Dapat alam mo kung ano yung mga dapat dalhin at hindi dapat dalhin doon sa airport. Kung sakaling merong magbibigay sa'yo syempre na mga kaibigan or kamag-anak, halimbawa ng basyo ng bahala, sasabihin nila, hindi naman yan puputok, wala naman yang kapararakan or wala naman yang meaning, kundi pampaswerte yan or para anting-anting, etc. Huwag nyo lang tanggapin dahil mapapahamak lang kayo, malalagay kayo doon sa komplikado at legal at kriminal na sitwasyon pag nangyari ito. So, i-research natin ano ba yung mga dapat nating dalhin at hindi natin dapat dalhin doon sa paglabas natin ng bansa. So, alam ko mga OFW, mahirap na extra step ito, pero common sense, laging common sense yung lagi natin pagaganahin dahil alam ng sarili natin kung paano tayo mapapahamak at hindi mapapahamak doon sa mga bagay or mga tao na nakapaligid sa atin. Kaya sa bawat pag-travel, hindi lang dapat kay immigration officer tayo handa, dapat sa lahat ng mga tao sa airport handa tayo para hindi tayo maging biktima ng tanimbala.